Nako po mga kababayan, napakalungkot ng ating vlog ngayon, no. Senator Bato and Senator Bongo, no, may napipintong warrant of arrest sa ICC. My goodness. So yan po yung pag-uusapan ng mga kababayan. Bago ang lahat, paki-like naman muna mga kumare ko diyan na mapupulan lips at mga kumpare ko na nanonood ngayon. Huwag mo munang skip yung video. Dito ka lang, huwag kang stay put ka lang diyan, mare. Kasi napakaganda ng pag-uusapan natin. Dito sa video na ito mga babayan, oy, nakalike ka na. Okay, nakalike na si Mare. Dito sa video na ito mga babayan, ay kaya naman pala itong si, natandaan nyo, may vlog tayo, si Trillanes, nagpunta ng ICC, may picture-picture pa ang gago. Yun pala mga babayan, may masamang plano pala siya, hindi lang pala kay Tatay Digong. No? Para dito sa dalawang senador, talagang hindi tumitigil si Trillanes mga babayan. Sino nga ba ang nag-uutos dyan? Ang tanong ko sa inyo, Mare, sino ang nagpapagalaw kay Trillanes? No? At itong si Trillanes, mga babayan, siya po ang nangunguna, no? Nangunguna upang mabigyan ng warrant of arrest ang ating mga senador na magagaling. Pero wag kayo, sa dulo ng video, mga babayan, panoorin natin ha. Wait ka lang, meron pa tayong pag-uusapan dito na malupit talaga. So, si Trillanes mga babayan ay nakita natin na nagpipicture-picture pa kung saan nagpipicture sila Vice President na nagpapakita talaga na nangaasar pa ang gago, no? Noon pala ay meron palang nalalakad na patalikod, no? Pailalim. Pinasa niya na po mga babayan yung ang tawag dito, yung kaso, yung reklamo sa ating mga senador. Yan sila Senator Bongo and Senator Bato. Yan ang nilakad ni Trillanes. Biruin mo, hindi na nanalo ng mayor. Nandyan pa rin siya, utusan pa rin siya. Private siya private army. Private army itong si Trillanes, mga babayan, maasar kayo. So ngayon, anong ang gagawin natin sa ating mga senador pag ito ba ay nabigyan ng pataw ng warrant of arrest? Ano ang gagawin natin? Panoorin din sa dulo, mamaya mga babayan, huwag muna kayong mag-aapura dahil ito'y pag-uusapan natin na ito sa bandang dulo ng ating video, may nag-alarm pa, ay talagang may kinalaman si Marcos. Pero mamaya na yan, panoorin nyo muna to. At ito, yung nilakad ni Trillanes sa ICC. At ngayon, kamot ulo na nga ba talaga itong si Senator Bongo and Senator Bato. Panoorin nyo muna to mga babayan. Ayan, panoorin mo to. Senator Bongo at De La Rosa magkakaroon na rin ng arrest warrant sa ICC matapos maghain ni Trillanes ng kaso laban sa dalawang ito. Alam naman natin na si Bongo at De La Rosa ay ang dalawa sa pinakamalapit sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan sinasabing kasama sila sa mga nagpatupad ng madugong drug war sa bansa. Noong nakaraan, pumunta si Trillanes sa The Hague, Netherlands para magsumite ng kaso laban kay Bongo at De La Rosa, kung saan noon si Bato ay nagsilbing PNP chief ng Duterte administration, samantalang si Bongo naman ay ang dating malapit na aide ni Duterte na ngayon ay isa na sa mga senador ng bansa. Ayon kay Trillanes na magkakaroon sila ng warrant sa ICC pagpasok pa lang ng taong 2026, ito ay reklamo sa mga patayan na naganap noong Duterte administration. At alam mo ba na meron ng titistigo laban kay dating Pangulong Duterte? Ito ay para lalong madiin siya sa kasong kinakaharap niya, at ito ay si Royina Garma. Siya ay ang dating PCSO chairman, dating police official na nagpatupad noon ng cash reward system para sa kada mapapatay na drug suspect noong Duterte administration. Ito ay gagawing witness laban kay Duterte sa ICI dahil ayon kay Justice Secretary Rimulya, pumunta na si Royina Garma sa Malaysia para makausap ang ilang kinatawan ng ICC dahil pumayag na itong tumistigo laban sa dating Pangulong Duterte. Sinabi rin na may Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO si Garma sa Pilipinas, ngunit wala pa siyang warrant of arrest kaya't pinayagan siyang umalis papuntang Malaysia para sa pag-aayos ng kanyang testimony at proteksyon. Ayon sa mga ulat, lumahok siya sa preliminary assessment interviews, una sa Manila, pagkatapos ay sa Malaysia.
May sinabi rin si Remulla na si Trillanes ang tumutulong sa pag-uugnay kay Garma sa ICC at noong nasa US na si Garma, humingi siya ng political asylum ngunit ito ay tinanggihan. O ayan, napanood mo mga kumare, mga kumpare, no? So sabi ko sa inyo ang mga nilakad ni Trillanes na yan, na palihim, no? Sino yung gumagastos niyan? Si Bongbong Marcos ba? Si Tambaloslos ba? Si Saldico ba? Sino ba ang may galit sa Duterte? Sino ba ang talagang kailangan na panagutin? Kung ano dapat, 'di ba? Bakit puro ICC ang kukulit ng mga demonyong ito? Kung meron kayong galit o meron kayong ebidensya na kailangan yung mapaikulong si Senator Bato and Senator Bongo, kasuhan nyo na dito sa Pilipinas. Bakit puro kayo ICC? Punyeta. Hindi ba? Hindi na nga tayo membro. Alam nyo kung bakit tinatanggap din kasi tinanggap si Tatay Digong dun sa ICC. Kasi may bayad dyan eh. Itong mga demonyong mga ICC na ito, mga babayan kasi, private kasi ito eh. Wala nga silang private army, wala silang pulis pa, wala nga, dulo ng bigyan natin panonoorin yon. Wait ka lang. Hindi ba? Bakit ka puro ICC Trillanes? Takot ka ba? Takot ka ba dito sa Pilipinas na sila kasuhan nyo na lang dito? Kasuhan nyo na lang. Ikaw kasi may kaso ka na kay Baste. Hintayin nyo yan. Sa January yata yung susunod na hearing nila dyan ni Baste. Dapat itong Trillanes ito, makulong to, hindi na makawala eh. Baga mabulok na rin sa kulungan. Kaya alam nyo, galit na galit itong si Trillanes, mga babayan, sa Duterte, no? Kasi pagka nakupo muli ang Duterte si BP Sara, ay malilintikan itong si Trillanes. Kaya lahat gagawin po ni Trillanes para mawasak ang Duterte. Kaso nag-ano na po siya nagiging failed na, no? Na-failed siya kay Sara Duterte. Ito naman si Senator Bongo and Senator Bato naman ang dinadali niya. Paano ba yan? Senator Bato, ano bang gagawin kay Trillanes? Wala ganoon talaga ang buhay Pero, alam nyo mga babayan, itong ipapanood ko sa inyo, pwede naman palang hindi makuha ang isang may warrant of arrest ng ICC. Kung hindi talaga papayagan ng gobyerno ng Pilipinas o isang bansa. Tulad si Prime Minister Netanyahu sa Israel, meron din siyang warrant of arrest galing sa ICC, mga babayan. Ngunit hindi siya pinagkakalulo ng kanyang bansa. Kaya ngayon, nanunungkulan pa rin si Netanyahu dun sa Israel at nakikipagdigma pa rin sa mga kalaban, pero walang nagawa ang ICC. Bakit nga ba, mga kababayan, na ang Tatay Digong natin ay napunta ng ICC? Dahil nga po, pinayagan po ni Bongbong Marcos ng gobyerno ng Pilipinas, kasi po wala po pala talagang magagawa ang ICC kung hindi papayag ang gobyerno ng isang bansa na kuhain ang isang tao na may warrant of arrest sila. Itong kalokohan itong mga ICC na to, no? Biruin mo, wala kayong sundalo, wala kayong pulis, wala kayong paano mahuhuli yung mga may reklamo yan, ICC kayo tapos hindi kayo marunong mag-English. Punyetang yan. Kaso, itong isang bansa tulad ng Pilipinas ay pinagkalulo po si Tatay Digong para madala po sa The Hague. Yun po yung yun ang nakakalungkot. So panoorin niyo to, ito yung mga may sala na mayroong mga warrant of arrest sa ICC na napahiya lang sila. Tayo lang po ang nag-iisang bansa na talagang tayo pa ang nagsuko sa isang kababayan natin. Kakaiba talaga ang Pilipinas, mga babayan. Panoorin mo to. Let's go. Panoorin mo to hanggang sa dulo tapos babalikan kita. Alam mo ba, kapatid, na Pilipinas lamang ang bukod tanging pinagkalulo ang presidente o dating presidente? Alam mo ba na si Omar al-Bashir ng Sudan ay merong ding warrant arrest mula sa ICC, pero hindi nila ito pinagkalulo, bagkus sariling bansa na lang nila ang nagkulong sa kanya at ngayon hindi pa din ito ipinapadala sa dahig. May warrant ito para sa crimes at crimes against humanity kaugnay ng conflict sa Darfur. Si Benjamin Netanyahu, kapatid, si Benjamin Netanyahu na presidente ng Israel, meron din yan warrant arrest sa ICC.
pero hindi pinagkalulo ng sariling bansa at kahit ganon patuloy pa rin siyang nanunungkulan sa sariling bansa. May warrant para sa alleged paggamit ng starvation bilang paraan ng digmaan at pagtarget sa mga sibilyan sa Gaza conflict. Pero kahit ganyan kalala ang sinasabing kaso niya sa ICI, walang nagawa ito at ultimo si Vladimir Putin na presidente ng Russia ay merong din warrant sa ICC pero hindi pinagkalulo ng bansa. May arrest warrant ito ng ICC o International Criminal Court para sa unlawful deportation and transfer ng mga batang Ukrainian mula sa mga okupadong lugar ng Ukraine patungong Russia. Grabe yun. At si Duterte na pinagkalulo dahil sa crimes against humanity, dahil sa war on drugs at iba pang human rights violation. At sa ngayon, nandun na siya sa dahig. At alam mo ba, na wala naman talagang magagawa ang ICC kung tinanggihan nito ang warrant para kay Duterte. Kung tatanggihan ng Pilipinas ang warrant para kay Duterte, walang direktang kapangyarihan ang ICC na magpatupad ng aresto. Ang tanging paraan para mapilit ang warrant ay kooperasyon ng bansa. Kung hindi kikilos ang gobyerno, mananatili itong papilang na utos at ang pwede lang gawin ng ICC ay magbigay ng diplomatic pressure, patawan ng restriction at umasa na sa hinaharap ay may gobyerno o bansang handang sumunod para ipatupad ang warrant. Walang kakayahan ang ICC na manghuli dahil wala naman itong mga pulis, wala ring mga sundalo at walang informant arm. Umaasa lang sila sa mga miyembro ng Rome Statute at sa mga bansa para ipatupad ang arrest warrant. Kaya kung ayaw ng isang bansa na sumunod, hindi pwedeng pilitin ito ng ICC. Ang magagawa lang nila ay maglabas ng warrant, umasa na may bansang huhuli at dadalhin sa kanila at magbigay ng diplomatic pressure o maghintay ng pagbabago sa gobyerno. Ang nangyari kasi kay Duterte, sabihin na nating parang sapilitan ito, kaya naman nakulong ito ngayon sa ICC. At ngayon, ayon na din kay BP Sara na mahina na ito dahil sa katandaan. May mga nagsasabi din na deserve niya ito dahil sa naganap na war on drugs, mga patayan. Pero meron din naman mga nagsasabi na hindi niya ito deserve. Deserve niyang makauwi ng Pilipinas at i-house arrest na lang. O yan, sabi ko sa inyo mga babayan, di ba? Kakaiba yung Pilipinas. Kakaiba talaga si Bongbong Marcos. Kakaiba sa lahat ng naging presidente. Di ba? At kakaiba rin ang 2025 budget, ang pinaka most corrupt of the history. Di ba? Kaya nga tayo pinaka most rin tayo, trending nga tayo dahil tayo mismo nagsusuko sa kababayan natin sa ICC. Kita niyo po yung mga bansa na napanood niyo ba, di ba? O, malalaking bansa po yan. Wala pong nagagawa ang ICC dahil hindi po nila pinagkakalulo yung kanilang kababayan. Tayo nga lang po ang nag-iisang bansa na pinagkanulo natin ang kababayan natin at may nagawa sa Pilipinas. Hindi ba? Kasi nga po mga kababayan, si Tatay Digong napakalaking tinik. Dahil nga po, pagka si Tatay Digong ay patuloy na manunungkulan, yung mga kawatan ng mga demonyo, mga drug addict, ay patuloy na mamumungad-ngad, no? Pagka nandito siya, hindi makakadiskarte. Kaya nga po, maraming mga sindikato na ayaw po si Tatay Digong. Pero syempre, iba na ang panahon ngayon. Marami nang may gusto talaga sa katahimikan. Dapat talaga yung mga demonyong kawatan ng mga ganyan ay pinamumunuan na may kamay na bakal. Hindi tulad ni Bongbong Marcos na pinagtatawanan lang ng mga kasama niya. Pinagtatawanan ng pinsan. Walang isang salita. Puro kamot sa ulo, puro ngiwi. Di ba? Yun ang nangyayari. Kaya yung mga kontraktor, mga senador, mga congressman ay patuloy po na gumagawa ng kabulastugan at pagnanakaw sa kaban ng bayan dahil nga po ang presidente ay hindi po silang tatatakot. Kung ang mga nasa baba na yan, mga babayan, kung katulad ni Tatay Digong na may kinakatakutan, natakot ka sa presidente. Kasi pag ikaw ay gumawa ng paktay ka talaga. Dapat talaga maibalik talaga mga babayan kung sa akin lang, yung death penalty sa mga mapapatunayan na nagnakaw ng kaban ng bayan. Talagang talaga mawawala yan. Bakit nung panahon ni Marcos, di ba, tinanggal yan? Yung mga about sa mga ganyan na mga kaso, di ba? Kasi nga magnanakaw nga sila. Kaya tinanggal nila yung ganyan-ganyan na
mga penalty, death penalty sa mga mapatunayan na nagnakaw, di ba? Oh, di ba? Eh wala eh. Talagang planado talaga ang pagnanakaw. Itong si Bongbong Marcos, kung talagang desidido siya at ay talagang nasa puso niya talaga yung paglalathala niya ng mga anomalya sa mga flood control, alam nyo na kung sino yung mga demonyo na yun, kasama yung pinsan mo, pinagbabanggit ng mga testigo, ilabas nyo, patawag nyo yan. Patawag nyo si Saldico doon. Patawag nyo yung pinsan mo. Huwag kayong matakot. Si Marcoleta, hindi nga natatakot eh. So ngayon, humahaba pa rin yung usapan mga babayan about dyan sa mga hearing na yan. Tensya na kayo. Ganun talaga ang mangyayari. Yan ang ating tututukan kasi mahalaga po yan nating tutukan itong mga ganitong mga kaso dahil parte po tayo ng naubos na pera na kinuha ng mga demonyong kawatan. Kaya patuloy natin na tutukan ng ating mga mata itong mga ganitong mga issue dahil hanggang sa huli dapat tayo ang manalo, taong bayan. So ganito mga babayan, hanggang dito na lang itong ating vlog. Kung nagustuhan nyo po itong video na to, don't forget to like. At kung hindi ka pa nakasubscribe dito, kung umabot ka dito sa video na to, at kung nagustuhan mo, i-click mo lang yung notification bell dyan para lagi kayong updated sa ating mga video. Araw-araw tayo nagbibideo. Tapos sa video na to, papakita ko sa inyo dito yung isang kantang maganda at yung sinasabi ni Abante na ang Davao daw dapat ay maimbestigahan dahil daw sa flood control. O ito, panoorin nyo sa dulo yung Metro Manila na dapat niyang imbestigahan muna dahil baha, at panoorin nyo yung bandang iba, yung flood control na iilan lang na nakuha ko na flood control sa Davao at masaya ang mga tao doon. O, panoorin nyo na to. O, don't forget to like, mga babayan. Maraming salamat po. God bless. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng asa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman Hanggang sa dulo, di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.